Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat ha. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero kung hindi ko makuha yun sa'yo, okay lang yan. May mga next readings pa naman tayo. By the way, pagpasensyahan mo na medyo madumi pa yung kamay ko kasi nag-ayos ako ng aking nails. Yan. So, nag-manicure ako. And of course, medyo makalat yung kinalabasan kasi medyo nagawa ko ng mga nail art na yan. Anyway, what do we have here for the sign of Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Let's start your reading. Okay. Okay. Yan. This is general love reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Pag nakarelate ka, pwedeng hindi 100%. So, hopefully, mag-comment kayo dyan sa baba, ha? Sobrang ma-appreciate ko yung comment ninyo, guys. 6 of Cups, the Empress, 2 of Cups. Okay. Okay. A lot of past energy ang gustong magkaroon ng chance sa'yo. Like not only one, maybe two people admire you. These are people in the past. Energy mo to eh. Actually, the more you focus on yourself, the more na ikaw ay inaayos mo yung sarili mo, you're loving yourself. Meron tayong makikita mga taong gustong magpapansin or magpakitang gilas sa'yo. And this could be people in the past. Like they're waiting their chance sa'yo. And you do have the Two of Pentacles, so yeah, you do have choices. Nasa sa'yo rin kung you open up mo yung sarili mo sa mga taong to. Two of Swords is here, yeah. And, pwede na yung sa love, sino yung person na connect mo for the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. I just saw the number 222. Angel number for you. So, yung iba sa inyo, pwedeng minsan na naging angel number mo yon pag nagpapapansin or dumadating itong mga taong ito sa buhay mo. Like, maybe there's a particular person na pag dumadating siya sa buhay mo, nagpapakita yung mga angel number 222. Or pag nandiyan siya sa buhay mo, etc. So, and also, number 2 and numerology, it's a balanced number. So, maybe tinatry mong i-balance ngayon ang sarili mo, ang buhay mo. So, person na connect ni Libra. Yan, you do have the Hierophant to Queen of Pentacles. Yeah, there's two people. Lumalabas ito yung two people na yun. Queen of Pentacles and the Hierophant. Dalawang magkaibang energy to, so I will get both energy here. The Two of Cups, Eight of Cups is here. So, this is like a future person. So, sino ba dito sa dalawang ito? Yung future person para sa'yo. Okay? Because you're focusing sa future. You want the future. You want to know kung anong future for you. You know what I mean? So, ano yung emotions? In the other 9 of Wands and the Emperor. Okay. 9 of Wands and the Emperor. Okay. Well, yung energy mo, you love yourself. May mga bagay kang binibuild and yun yung mas focus mo, Hindi itong person na to or what or whatsoever. Kasi, ano pa naman mapapala mo dito, di ba? Parang ikaw, alam mo yung value mo, alam mo yung mga kaya mong i-offer. And you're thinking about these people, ano bang kaya nilang i-offer sa akin? Ano bang mapapala ko pag pumatol ako or pinili ko si ganito, pinili ko si ganyan. Whoever these people, atong kakonect mo. But high chance na ito talaga kakonect mo dalawa. Ayan, you do over the Two of Wands. So, number 2 na naman siya. So, yung iba sa inyo, dalawa yung nasa isip mo ngayon.
If you're only dealing with one person, maybe this is not your reading kasi I can really see two people. What's with the Hierophant? Emotions sa ni Hierophant. You do have here the Five of Wands. Okay, tell me about the Five of Wands. The Ace of Swords. Okay. Tell me about the Queen of Pentacles. Okay. Hindi ko kukunin yung iba. There's a lot here. Hindi ko to kukunin. Masyadong maraming lumabas. I will just take this Page of Pentacles at saka itong the Moon. Okay. So, ito ha. Dalawang energy. The Five of Wands, nakakita tayo dito ng the Hierophant is like a karmic person sa buhay mo. I don't know kung nandiyan na siya sa buhay mo or wala pa. Okay? I honestly, hindi ko masabi. This is general reading. Hindi ko alam kung nandiyan na siya sa buhay mo or wala pa. Pero nakakita tayo dito na malalaman mong karmic person ito sa'yo pag yung mga ideas mo, sinasalungat niya. You know, anong idea mo? May masasabi siyang hindi maganda dito. Para kayong magkaaway talaga. Parang hindi, you know, dapat kasi ang kakonect mo or ang dapat ang person for you is may partnership, 'di ba? Pero yung ganito, hindi ito nag-work out dahil yung mga ideas mo, you want something na mag-work out para sa isang relationship or para, you know, para mag-grow. You want that. And sa halip na tulungan ka nito person na to, hindi. Inaano ka niya, kinokontra. So, away to. Like, hindi kayo match nitong person na to. And with the Ace of Swords, yeah, these are your ideas. At saka masyado siyang bitter kasi I feel like the energy is that ayaw niya magpatalo or yung mga ideas mo is kayang talunin kung ano man yung ideas niya or kung ano yung ginagawa niya sa buhay. Especially if you are the woman sa relationship, wala naman tayong gender specific, pero mataas kasi ang ego nitong taong to na parang ayaw niya magpadaig, you know? And if ever, especially nga, no, pero wala tayong gender specific, kung ikaw ang babae dito sa sitwasyon, tapos yung person na to, feeling niya, nako, masasapawan ako, siya yung mas higit nakikita sa akin, dapat ako kasi ako yung lalaki. That's the energy. So, itong person na to, ang target niya is parang hilahin ka pa baba kasi ayaw niyang mas maaangatan mo siya. Okay, so which is, you know, di ba dapat there's support sa bawat isa? Wala tayong nakitang ganun. Mas nakita natin itong person na to, hilahin ka niya pa baba. Okay? So, if you are in a relationship dito sa person na to, like the advice for you is the Ten of Swords, cut it off. You don't deserve this kind of person. Hindi mo deserve yung ganyang treatment. Hindi mo deserve yung ganyang klase ng tao. Like, that is the advice for you. The Moon and the Page of Pentacles, ito yung person na kakonect mo. Nakakita tayo dito ng person who really is, you know, dreaming about you. Itong person na to gusto niya mag-offer but, you know, takot siya kasi sa shadow side niya. May nakikita tayong shadow side or part ng past ng person nito na parang naging dahilan para mag-isip siya ng ganyan. Parang nakikita niya yung sarili niya na, ayaw niyang maulit yung mga nakaraan na nangyari sa buhay niya. Maybe may kinalaman sa childhood memories niya or childhood, life niya. So, ayun. So, itong person to is guilty of, you know, being the person na may gusto or this person likes you. The problem is that ayaw niya lang, takot siya sa sarili niyang multo or definitely may kinalaman sa past. Or maybe, pwedeng part ng family niya is hindi okay, nakaranas ng mga ganito, ganyan, mga hindi magandang connection pagdating sa relationship and natakot siyang maulit yung mga bagay na yun. Yan. For example, yung family niya is minsan naging broken family, parang gano'n. And ayaw niya maulit yun, things like that. I don't know why. Pero may part lang, hindi kasi siya naging direct yung message, but part ng past ng person na to ayaw niyang maulit. Okay? And pwedeng yung pag pumatol siya sa'yo, yun na yung possibility na maulit yung mga ganitong klaseng bagay. Especially nga yung iba sa inyo kung kakonect mo pa itong si Hierophant na lumalabas as a karmic person. Okay, sana clear yung message, guys. Okay. In the near future for you. In the near future for you.
You do over the Fool. Okay, what's with the Fool? The World. The World is here. Yung The World, lagyan lang natin ng cover. Okay. Yan, dalawang major arcana. In the future, nakikita natin the Fool and the World. You are actually opening yourself sa possibilities, and the Fool is here. You're willing to take the risk. You're willing na mag-take ng risk. You want to have fun. At the thing is, makinig ka sa advice ng ibang tao. Kasi yun yung mas makakabuti para sa'yo. Huwag kang masyadong maging mabait. The Queen of Cups and the Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Like, lagi ko naman tong binibigay na advice na kung sino yung mas magbabalance sa'yo, doon ka. Huwag ka doon sa person na below sa'yo. Kasi hilahin ka lang pababa. Hindi mo siya maaangat. Ganun na talaga siya. Diba? Hindi ka charity. The Five of Cups is here. So, whatever itong magbibigay ng happiness sa'yo, doon ka. Kasi nakakita tayo ng sadness dito eh. Nakakita tayo dito ng sadness. Kasi actually, yung iba sa inyo, there's a person in the past na pwedeng gustong makipag-reconcile sa'yo, but you really have to end something para isakatuparan itong reconciliation nito. Okay? So, you need to cut off something or someone in your life para maiayos or mapunta ka sa tamang tao. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.